Yeah. Okay, Iba-ibahin ko na lang yung verse na bibigay mo. di magandang umaga sa'yo. Ano yung Bilado, bilado. Bilado, Mr. Bilado. Equalizer, tama ba? Malinaw yung paksa na ating napag-usapan, ano? Ang paksa tungkol sa banal na pangalan ng Diyos. Mula nung sabi ko sa'yo. O sige, dagdagan mo. Sige, mula nung walang pasimula. Sige. Ano ang pangalan ng Diyos mula nung walang pasimula? Kasi No? doon tayo mag-start. Kasi iba yung start ng tao, tsaka yung Okay. walang kasing pasimula yung Diyos eh. So, ang kaayusan natin sa pag-uusap, gaya ng napagkasunduan, tagsa 10 minuto tayo, 3 tindigan yon. Kapag hindi mo naubos yung 10 minutes mo, okay lang, bahala ka. Bahala ka kung hanggang ilang minuto ang kaya mong ubusin. Basta palitan tayo. After ng 10 minutes ko, pwede kang magtanong sa akin. After din naman ng 10 minutes mo, pwede rin akong magtatanong din ako within 10 minutes. No? Okay. Start mo. Ano ang pangalan ng Diyos? Wala nung walang pasimula. Kasi doon tayo mag-start. So, una kong pahayag dito. Nakapagtataka sa inyong mga miyembro. Diretso mo na. Hindi, teka muna. Ako ganun ako mag-gano Okay. Nagtataka kami. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ito. Nagtataka kami dahil lahat ng pangalan na nababasa mo diyan sa Biblia mo, tinatanggap mo. Wala kang pakialam, basta nabasa mo Job, Jeremias, tinatanggap nyo yun. Malaya nyo tinatanggap. Jesus. Pero, bakit pagdating sa banal na pangalan, iritang-irita kayo pag nabasa nyo yun? Anong dahilan? Kasi yun ang laging pinatutunog sa tenga nyo ni Eli Soriano. Na, ang pangalang, yun nakasulat dyan mismo sa Bible mo, Jehovah, ay imbento lang. So dahil kayo, nakikinig lang kayo kay Eli Soriano, kung ano lang sasabihin niya, paniniwalaan nyo, ayun na yung ina-absorb ng inyong saloobin at kaisipan. Pangit yun. Dapat, kapag ka nagsalita si Eli Soriano, paano kaya nasabi ni Eli Soriano na imbento yung pangalang Jehovah? Nakasulat yan sa Biblia eh. Maging sa Biblia ang ginagamit yan, nandyan ang Jehovah. Kung mali yan, di tanggalin niya na lang. Di ba? Mali pala eh. Ba't bit-bit mo pa yung Biblia na yan, na may pangalang Jehovah kung mali pala? Maging makatuwiran ka sa side mo, kaibigan. Kasi, napaka-importante niyan, pagkilala sa Diyos. Binanggit yan sa sa 17:3 ng Juan. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila. Ang tanging tunay na Diyos. O kung hindi mo kilala ang Diyos, sasabihin mo, walang pangalan ng Diyos. Ilang ulit binanggit ng Biblia ang pangalan ng Diyos? Sa Old Testament pa lang, halos 7,000 na. Ano kayang gustong ituro sa atin ng Diyos? Bakit ipinasulat niya halos 7,000 times doon sa Old Testament pa lang? Hindi mo man lang ba naisip yon? 7,000 times halos ipinasulat ng Diyos, tapos sasabihin lang ng, invento lang yan. Naniwala ka na kaagad. Dapat alamin mo yung bakit ipinasulat ng Diyos yan. Ngayon, isa pang dahilan, kasi si Eli Soriano, Mr. Baldo Abilado, si Eli Soriano, natitiyak namin na isa siya sa ginagamit ng dyablo upang salansangin ang banal na pangalan. Kasi matagal na panahon pa, inihula na yan eh. Ano yung hula sa Biblia? Gagamitin ko itong Biblia mo, ha? Biblia nyo ito. Biblia nyo ito. Ang dating Biblia, 1905, dating may permado yan, ha? Anong sabi rito? Anong verse, Brad? 23 ng Jeremias. 23-27. Tingnan natin, ha?
Okay. Sabi ganito, na nangag-aakalang magpalimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasaysay ng bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa. Tignan mo ha, simulat sa pulpalaang noon pa lang at inimula patuloy yan. Ipinalilimot ang pangalan ng Diyos. Pagdating sa panahon natin, sino ang number one yan? Dito pa lang sa Pilipinas na nagpapalimot sa banal na pangalan ng Diyos. Hindi ba si Eli Soriano? Number one siya. Kasangkapan siya ng Diablo eh. Kasi nakasulat na nga eh. Ipalilimot ang pangalan ng Diyos eh. So anong ginagawa niya? Kapag nabasa niya lahat ng pangalan sa Biblia, tinatanggap niya. Pero pag Jehovah na ang nabasa, ayaw niya. Sasabihin niya, yung translation Jehovah, no? Ang ginagawa niya, yung translation Jehovah, gagawin niya, imbento. Translation yon. Ang Diablo ang may pakanan yan, kaibigan. Diablo ang may pakanan yan. Napakahalaga ang pangalan. Dahil dyan nakaukit ang reputasyon ng isa. Hindi lang basta sabihin mo siyang ama. Dahil kahit kanino man, pwede mong ikapit ang pangalang ama. Basta may anak. Yan. Noon pa man, inihula na. Ito yung isa eh, kung bakit, ang dahilan, bakit ang banal na pangalan ng Diyos na Jehovah ayaw tanggapin kahit ikaw. Pero hindi ko alam, sa hinaharap, malay mo, maging maawa sa iyo si Jehovah, maging lingkod ka niya, bandang huli, di ba? Pero bakit hindi nyo tinatanggap? Inihula kasi yan eh. Ano ang sabi sa sa Gawa 15:14? Ha? Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw nauna ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Oh, kita mo ha? Nakasaabit dun yung pangalan ng Diyos ha? Isang bayan sa kanyang pangalan. Sa 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Pansinin mo ha, eto ha, kukuha siya ng isang bayan, itatawag daw sa kanila yung pangalan niya. Papayag ba siya na ibigay niya sa inyo yung banal na pangalan niya? Kung ang turo nyo sumisira sa kanyang reputasyon? For example mo, kahit ikaw, hindi ka papayag na ipagamit mo ang iyong pangalan sa kahit sino pa man eh. Kung alam mong pangit reputasyon ng tao, payag ka, gamitin niya pangalan mo, masisira ka. Hindi ka papayag, huwag mong gamitin pangalan ko. Ang Diyos na Jehovah, ganon. Kukuha siya ng bayan niya, itatawag doon, pangalan niya. Nakakabit ang pangalan niya doon. Kaya, hindi siya papayag na maangkin niyo yon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa Juan 12:40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang puso. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa inyo. Para hindi nyo matanggap ang banal na pangalan. Kasi kapag tinanggap nyo yun, masisira ang puri lang siya. Masisira ang puri lang siya. Ay kanino niya ibinigay yan? Samantalang nasa inyo ang ilaw. Ay mga tunay na Kristiyano yon. Pero sa mga taong ayaw tumanggap sa pangalan pa lang niya, ay talagang gagawin niya yon. Patitigasin niya ang puso niyo at bubulagin ng inyong mata kasi masisira ang puri naman nga siya pag binigay niya ang pangalan eh. Bitbitin mo, daladala mo pangalang Jehovah, banal yan, tapos ang turo mo taliwas doon sa tinuturo niya sa Biblia, paninir, kasira ang puri yan sa kanya. Ngayon, doon sa pag-question nyo sa banal na pangalan, ipagpalagay na natin. Kasi sa Hebreo, Yehovah ang pangalan ng Diyos sa Hebreo. Pagdating sa Tagalog, o sa English, Jehovah. Tagalog, Jehovah. Ipalagay na natin na yung bigkas na yan, hindi tumpak. Palagay na natin, pansamantala lang, hindi tumpak, palagay na natin. Sa tingin mo ba,
ang Diyos, hindi siya magbibigay ng konsiderasyon sa atin. Katulad mo, kung isa kang, halimbawa, yung bata, halimbawa, maliit na bata, pamangkin mo, ang tawag sa'yo, hindi niya mabigkas ng tama yung pangalan mo. Ano yung first name mo, kaibigan? Bilado bro, bilado na lang. Oh. Sabi Basta nung bilado. titulado. Sabi nung bata, sasabihan mo ba yung bata, hindi yan ang pangalan ko. Hindi yan. Bubulol-bulol ka, gaganunin mo ba yung bata? Bata yun eh. Sa atin, hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron tayong depekto. I-consider nyo yun, may depekto tayo. Hindi naman tayo mga perpekto eh. Ang mahalaga, nandun yung tetragrammaton. Yung kinatawan ng banal na pangalan. Nasa Hebrew, Yod, He, Vav, He. Consider ng Diyos yun. Kasi kung tayo nga, nagbibigay tayo ng konsiderasyon eh. O noon pa man, pinahayag na ng Diyos ang pangalan niya. Doon sa Exodo 3.15. Exodo 3.15. Ha? Tingnan mo ha. Ang sabi rito. Sa 15, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, Jehovah, the God of your fathers, and the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever. Jehovah ang sinabi rito ha. Pero sa sinauna, ang nakalagay dyan, tetragrammaton. Kaya itinuturo ng Diyos ang pangalan niya na sinasabi niyang, this is my name forever, and this is my memorial unto all generation. Lahat ng salinlahi. Hindi magwawakas yan. Lahat ng salinlahi. This is my name. Ano yun? Yung tetragrammaton na ngayon pangkaraniwang nababasa natin sa mga salin natin Biblia, Jehovah. Bakit pagdating sa Jehovah, ayaw nyo? Samantalang lahat ng pangalan mababasa mo sa Biblia, tinatanggap mo naman. Ba't ayaw nyo ito? Isa yun sa dahilan na sinabi ko, binulag niya ang inyong mga mata. Pinatigas ang puso. Masisira ang puri siya pag gagamitin nyo eh. Ngayon pa nga lang, tignan mo dahil sa turo ni Eli Soriano, sa mga nakakausap ko, tignan mo, baboy kausap yung mga ADD member. Pangalan ng Diyos mo, Diyos-Diyosan yan. Jibobo, Jiboba, kita mo yung mga ginagawa nila na asal yan. Natutunan nila yan kay Eli Soriano. Walang ganyang asal na itinuturo ng Biblia. Yung mga ganyang style. Galing sa tao yung mga style na yan. Pero hindi nyo alam na lalapastangan ninyo ang banal na pangalan. Kaya hindi niya ibibigay yan sa inyo. Okay, ito pa. Tinuro ni Eli Soriano sa inyo. Marami raw pangalan ng Diyos. Ito, malilito ka talaga dyan eh. Marami raw pangalan ng Diyos. Tingnan natin ha. Yan ang isa sa turo ni Eli Soriano eh. Tingnan mo, basahin natin yung inyong Biblia. Binabasa niya Amos, sa ibang bansa pa man din niya binabasa, ang daming audience, buong daigdig. Amos, tingnan natin ha, kung tama yung mga pagtuturo sa inyo. Amos, binasa niya, 9:6. Ang sabi, siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Tingnan nyo isa yan sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng Eli Soriano, Panginoon ang pangalan ng Diyos. Mali! Ang laking kamalian yan. Hindi yan ang pangalan ng Diyos. Dahil kung titignan mo sa original na sulat ng sinaunang Hebreo sa Paleo, kung makikita mo, hindi Adonai ang nakalagay dyan. Hindi Adonai ang nakalagay dyan. Ito, ayan tetragrammaton. Ito yung Paleo pala.
Ayan, tetragrammaton, no? Ayan, no? Hindi Adonai. Okay sana kung Adonai ang nakalagay dyan, tama si Eli Soriano. Nasasabihin niya, Panginoon ang pangalan ng Diyos. Mali yun. Ikaw, dapat sana dito pa lang mamulat ka na eh. Mali yung tinuturo eh. Kasi ang linaw, andyan namang tetragrammaton, ayan o, sa Paleo Hebreo. Na kung mababasa natin sa pangkaraniwang salin na ginagamit natin, ang mababasa mo ron sa Amos, ganito. Hindi namin Biblia to, ha? Mr. Balado. Tama, Balado? Okay lang, walang problema yun bro. Tama na yung tawag mo sa akin. Wala naman tayong kapurihan eh. Hindi. Kahit ano itawag ko sa'yo, huwag naman ganun. Huwag ganun. Tawagin kita sa wasto kung ano yung pangalan mo. Huwag kang... Eh, Ano? walang problema sa akin. Oh, ito oh. If again, like the river of Egypt, it is he that buildeth his chambers in the heavens, and hath founded his vault upon the earth. He that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. Jehovah is his name. Hindi Lord is his name. Sa ibang translation, ang mababasa mo doon, Lord is his name. Tama ba yon? Mali. Kasi pag titignan mo doon sa Hebreong lingwahe, tetragrammaton ang nakalagay doon. Hindi Adonai. Mali eh. O ayun, marami daw pang, dito pa lang sa unang ito, sablay na eh, ang pagtuturo eh. O isa pa, Amos 5:27. O ganito ang sabi sa Amos, kaya't kayo'y akin papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco. Sabi ng Panginoon, na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Susundan pa ni itong si Luz, yung matandang dalaga. Anong pangalan ng Diyos? Diyos po. Diyos daw ang pangalan ng Ama. Ano ba yan? Ang gulo. Eh kung titingnan mo na naman sa original yan, tetragrammaton pa rin na nakalagay dyan. Kaya huwag mong buburain itong tetragrammaton dahil yan ang kumakatawan sa banal na pangalan. Pag binura mo yan, nakiisa ka talaga sa layunin ng dyablo na ipalimot ang banal na pangalan. Dapat ito pa lang na pag-uusap natin, isip-isipin mo na eh. Bakit kaya 7,000 times ipinasulat ng Diyos ang kanyang pangalan sa Old Testament pa lang? Ano ang itinuturo nito sa atin? Dapat yun ang isipin mo. Bakit kailangan niya ipasulat? May aral ba doon? Bakit kailangan niya ipasulat ng ganun kaulit-ulit? Dapat doon, yun pa lang isipin mo. Tapos buburahin lang kung sino lang, kapalitan ng Panginoon. Tapos doon ka na rin. Mali. Dapat lalawakan mo yung pagsusuri mo, kaibigan. Buhay mo ang nakasalalay dyan. Buhay ang nakasalalay dyan. Huh? Okay. Diyan ko muna wawakasan yung aking unang pagtitindig. Pinatunayan ko, ang pangalan ng Diyos, ang banal na pangalan ng Diyos, yung kinakatawan ng tetragrammaton na kung saan sa karaniwang Biblia binabasa natin ngayon, Jehovah. Hanggang doon lang po. So, ako naman bro. Magtatanong ka ngayon. Yung sinasabi mo kanina na pangalan ng Diyos, ang tanong ko, yung Biblia na yan, kailan ba yan nagawa? Kailan nagawa? Eh kayo ang naglimbag 1905 nakalagay 1905. So wag mo sabihin peke ito dahil kayo mismo naglimbag nito. 1905. 1905. Kayo mismo naglimbag nito, Bible nyo to ha. Huwag mong sirain to. Hindi ko lang ugali magpahiya ng tao talaga, kaibigan eh. Itong oras na ito, kaya kitang ipahiya rito eh. Ayoko lang eh. Ayoko lang eh, kaibigan. Ayoko. Hindi ko tutularan yung ugali nyo na tinuro sa inyo ni Eli Soriano. Ayokong ano. This time ito, ipapahiya kita, kaya kong gawin yan. Pero di ko gagawin yan. O, tanong.
Para ka rin si Jelan. Ganyan din si Jelan eh. Nung kausap ko, natutunga nga eh. Hindi. Iniisip ko yung... Okay, dapat maging handa ka. Sabi mo nga, pinag-aralan ko na yan, saksi ni Jehovah na yan. Eh bakit ngayon eh, na-stack up ka? Dapat, handa. Kung Hindi na ako pinag-aralan mo gumamit ng lahat yan, sige na. Tatanungin ko lang sa'yo kung itong libro na New World Bible Translation Committee, libro nyo. Alin New World Committee, hindi naman New libro World yung committee Bible eh. Translation Committee, ibig sabihin, itong nakasulat dito, kayo ang gumawa. Kami ang naglimbag mula sa, ayan maraming pinagmulang salin yan. Una, Leningrad Codex, Aleppo Codex. Marami pang iba. Kung gusto mo, ipakita ko sa'yo. Ang dami. At saka nilimbag yan. Teka muna, nilimbag yan, hindi lang basta nilimbag ng ilang panahon yan. 12 years yan na nilimbag. Kaya sinuri ng maigi yan. 12 years? Hamakin mo yun. Ito ang nakalagay kasi rito, bro eh. While inclining to view, Sige. pronunciation, Yahweh is more correct way we have retained from Jehovah. Teka ha? Okay. Inaamin nyo na rito na mas correct ang Yahweh. Teka lang ha. Teka muna ha. Okay. Mali na naman yan. Paano magiging Na inaamin namin mas correct ang Yahweh. Kasi ang pinatunog ni Eli Soriano sa inyo, ganito. Nung basahin niya yan, ipapakita ko sa iyo ha, para maintindihan mo. Papakita ko sa iyo. Hahanapin ko lang yung aking Papakita ko sa iyo ha. Nang basahin ni Eli Soriano, ito sagot ko diyan. Binasa niya, gusto mo i-play ko eh. Sige. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with its sins, etc. Ngayon, sabi ni Eli Soriano, Tagalogin natin, mga kapatid. Tinagalog niya, niloko niya ang aklat namin eh. Binaboy niya eh. Eh kayo naman, hindi niyo sinusuri. Nung i-Tagalog niya to, ang sabi rito, while inclining to view the pronunciation Yahweh, nung Tagalogin niya, tignan niyo Tagalog. Habang aming pinaniniwalaan. Napansin mo yung pandaraya? Habang aming pinaniniwalaan. May salita bang aming dito? Na pag-aangkin namin? Ito magbabase dito sa libro niya. Kaya nga. Huwag Ito sagot ko ha. Tinuturo ko na nga sa'yo kung paano ka nailigaw ni Eli Soriano dyan eh. Dahil pinilipit niya yung libro namin. Alam na namin yan. Kaya natatawa ako pag napapanood ko yun eh. While inclining to view the pronunciation Yahweh. Nang tinagalog niya, sabi niya, habang pinaniniwalaan namin na ang Yahweh ay etc. Wala yung salitang namin dyan. Buti sana kung nakalagay. While we inclining to view. Ang nakalagay dyan, while inclining to view, ang tinutukoy, pinatutungkolan nito, yung mga readers. Kaya nga ni-revise to eh. Tingnan mo yung revisisyon. Ito revisisyon para maintindihan ng mga tao. Ayan papakita ko sa iyo ha. Gusto ko talaga maituwid yung mga panloloko sa inyo ni Eli Soriano. Matindi yung panloloko niya sa inyo. Hindi kayo nagsusuri. Tingnan mo, while many are inclined to view the pronunciation Yahweh is the more correct way. While many, yung tinutukoy niya many, hindi naman sinabing while we eh. While many, yung karamihan na sumusubaybay sa mga aklat namin. Kaya diyan pa lang mamulat ka na, niloloko ka ni Eli Soriano. Aklat namin, binaboy niya. Mantakin mo yan. Binaboy niya ang aklat namin. Pag-aralan mo yan, kaibigan. Ako, naawa ako sa iyo, sa totoo lang eh. Dahil nakikita ko sa inyo kung ano lang yung sasabihin ni Eli Soriano. O kasi nga, bilib na bilib kayo dahil magaling si Eli Soriano mag-hocus-pocus. Sa pagsasalita, napakahusay. Kaya kung wala kang alam sa Biblia, tamad kang magsurit, kay Eli Soriano ka na lang. Proud ka pa. Galing sa debate. Di ba? Ang nakalagay kasi dito, bro, YHWH. Ang unang Hebreo, walang vowels. So, ang nakalagay, YHWH. Bakit sa inyo kinuha yung vowel na dinugtong na para maging Yahweh? Okay, ganito ha, ganito yon. Sabi mo, walang vowels. Kapag sinulat yon, pag pinigkas, may vowels yan. Hindi mo mabibigkas ang puro consonant. Tandaan mo yan. Ang puro consonant,
hindi mo kayang bigkasin yan. Bigyan kitang sample. Tignan natin kung kaya mong bigkasin. BLDG, ano bigkas mo dyan? BLDG. So, inaamin nyo na dinagdagan nyo ng vowels. Ay, hindi namin dinagdagan. Kapag binibigkas ang bawat salita sa Hebreo, may vowels yan. Pag sinulat lang, wala. Pero pag binigkas, may vowels yan. Kaya nga itong Biblia mo, kaya nababasa mo ngayon, kasi may mga vowels yan. Gusto mo ba walang vowels ang babasahin natin Biblia? Hindi mo na mababasa yan. Ang Hebreo talaga, walang mga vowels yan. Pero pag binigkas ng mga taong Hebreo, may vowels yan. Sample ko, BLDG. Anong bigkas mo doon? Huwag mo lagyan ng vowels. Anong bigkas mo doon? Hindi yun ang may bibigkasin ko. Anong bigkas mo? Sige nga. BLDG. Building yun. May vowels wala. Kita mo, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Huwag mong lagyan. Kaya nga yung BLDG walang vowels. Pero pag binigkas mo, building, may vowels na. Kaya tama yung sinasabi ko sa iyo na sana maintindihan mo. Hindi mo mabibigkas ang isang salita na puro consonant lang. Kailangan lagyan mo ng vowels. Pangalawa. Ang Hindi ako unang, galit. ang, Hindi ako unang, galit. ang unang Hebreo, walang letter J. Saan mo kinuha yung letter J? Ang unang Ang unang alpabeto ng Hebreo, walang letter J. meron. Ilang uri ba ng Hebreo ang alam mo? Yung nauna, hindi yung bagong ano na ngayon na Hebreo. Yung nauna. Yun na nga yung Jod eh. Nakalagay nga sa ang dating Biblia. Ayan o. Ayan o. Eto nga. Patutunayan ko sa'yo may J sa Hebrew. Andito nga sa ginagamit ni Eli Sorianong Bible o. Nung naglimbag siya, tinanggal niya na. Bakit? May tinatago siya eh. 119. Ayan, tignan mo o. Lamed, Kap, Samek, Mem, Nun, Ein, Kap, Res, Jod. Ayan o. Hebreo yan. Bagong ano na lang yan bro eh. Anong bago bago? na lang yan eh. Ang bago. Kita mo, Biblia nyo nga to eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, dalawang uri ang Hebreo. Dalawang klase yan. Dalawang klase yan. Paleo Hebreo. Yung sinauna. Ano pa yung isa kung alam mo? Ito pa. Hindi ka makaka-score. Kaibigan eh. Taglay ko ang banal na pangalan ng Diyos ko. Hindi ka makaka-score dito. Oo. Kasi alam ko, score lang ang habol mo sa akin. Kaya nga sabi mo, 30 minutes lang. Isang talata lang gagamitin ko sa'yo. Bagsak ka na. Sabi mo nga sa Hindi akin. ko gumagamit ng talata bro. Libro pa lang yung Okay, libro kaso nga. Mali-mali ang gamit ng libro pa lang eh. ito eh. Mali-mali ang gamit ng libro eh. Dito kasi sa libro nyo, inamin mo to, aminin mo ba na ito yung reasoning from scripture, kayong nagsulat nito? Ganito sagot ko Kami ang naglimbag nito na may mga sinipi mula sa iba't ibang diksyonaryo at sa iba't ibang salin ng Biblia. Kayong nagpatungkol, kayo nang gumawa. Gumawa na kayo sa mga diksyonary. Maliwanag na yung sinabi ko. Kami ang gumawa nito ng mga pagpapaliwanag at may mga sipi rin dito na hindi automatikong tinatanggap namin. Sinipi lang namin yon para ipaabot yung isang punto na gusto namin. Ayun. Sige. Tanungin mo ako sa reasoning. Sige. Ito ang nakasulat sa libro nyo. Hence some modern have framed the name of Jehovah unknown to all ancient, whether Jews or Christian. So yung pangalang Jehovah pala, hindi alam ng mga unang Hudyo at saka mga Kristiyano. Sino may sabi niyan? Ito, nakasulat sa libro nyo. Kaya nga, yan ba'y sinipi namin o actual statement namin? Kayo nga gumawa dito eh. Kaya nga, gaya ng sagot ko sa'yo, kami ang Kaya gumawa nga, nito, sabi mo. pero may mga sinipit. Bigyan kitang sample, halimbawa may mababasa ka rito, nangingilin ng araw ng linggo. Nangingilin na ba kami ng araw ng linggo? Alamin mo naman yung context ng mga pangungusap para malaman mo bakit binanggit yan. Ayan, katulad yan. O Tagalogin natin, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah makabago. na hindi kilala ng sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Sino may sabi niyan? CP ba namin yan o actual statement namin? Actual nyo yan. Ay, Kayo hindi. gumawa niyan. Wala, hindi ka nagsuri. Tignan mo dito sa umpisa pa lang. Ito, dito sa umpisa pa lang. Inaamin na ninyo eh. Ito
Inaamin lang dito Ito, na hindi hindi. kilala eh. Hindi. So, sarili nyo ng... Kaibigan, teka muna ha. Walang pag-amin dyan. Ito, para maintindihan mo, tignan mo yung context. Okay, ano sabi? Saan masusumpungan ang pangalan ng Diyos sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ngayon? Patanong yun saan? So iniladlad niya. Una sa Exodo, pangalawa sa Revised Standard Version, Today's English Version. O may komentary, ano daw ang sabi ng Today's English Version? Ang saling ito ay gumagamit ng Panginoon na may malaking titik na sinusunod ang isang kaugalian na laganap sa mga saling English. Sinusunod to. Kami ba sumunod dyan? Hindi, dahil hindi namin ito inaangkin. Sinipi lang namin. Kaya yung susunod, Duway version, sinipi lang din yan. Hindi namin, kami naniniwala na ang ilang makabago ang pangalang Jehova hindi kilala. Hindi namin pag-aangkin yan. Inilagay lang namin yung referensya kung ano yung komentary ng mga nagsasalin ng Biblia. Hindi yan ang mahirap sa inyo, kaibigan. Pag si Eli Soriano ang nagbasa nito, naku, wala na. Sira na ang libro namin. So, talagang hindi Ang kilala. galing niya. Ang ano nyo dito, hindi kilala ng mga sinauna. Okay. Yun ang sipin nyo. So, okay. So, pinapatay nyo. So, sinipi namin yan. Ganito ha, ganito. Sinipi namin yan. Okay. Lalagay na ako dun ngayon sa pag-aangkin. Kasi wag mong isaksak agad sa amin na, sinasabi nyo ganito. Hindi namin sinabi yan. Sinipi lang namin. Ngayon, bakit sinasabi ng Duway version na ang pangalang Jehova hindi kilala ng mga sinauna maging Hudyo o Kristiyano man nung sinauna, sila Apostol Pablo, bakit hindi kilala? Ano? Yung Jehova kasi, English yan. Marunong ba mag-English si Pablo? Sige nga. Si Jesucristo, marunong ba mag-English? Si San Pablo, si Pedro, marunong ba mag-English yun? Hindi nila alam yan dahil ginagamit natin ang Jehova dito sa wika natin. Iba yung wika nila eh. Tignan mo sa for example ko sa'yo, sa Biblia mo, gagamitin ko tong Biblia mo. Nagkakaiba-iba ang bigkas sa pangalan dahil sa wika. Ito, Biblia mo, gagamitin ko nilimbag ni Eli Soriano to. Hindi na nililimbag ito. bro, hindi man nililimbag yan. Ito. Wala kaming sariling limbag yan. Sino gumawa nito? Sabihin, limbag Sige, namin yan. sige. Kung itatanggi mo, sige. Wala Ano kaming sabi? limbag yan. Wala Ano kaming sabi? Sariling sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Tignan mo, nagkakaiba sa wika. Kaya yung Jehovah, iba yung wika nilang ginagamit, hindi Jehovah. Kaya sinabi, hindi kilala. Iba kasi ang wika nila eh. Napaka-simpleng punto, hindi nyo maintindihan. Kasi, Eli Soriano lang kayo nakikinig, hindi kayo nagsusuri. Hindi kayo nagsusuri. Mamaya, 10 minutes, ubus na yung 10 minutes mo, kaibigan. Ikaw naman ang magpatotoo ngayon at mamaya ako naman ang magtatanong sa'yo. tapos na. Ako naman. Sabi ko sa'yo, isang sitas lang ang bibitawan ko. Isa o kaya siguro mga dalawa. Ba't yan lang ba ang baon mo? Isang sitas lang, pumunta ka rito, layo-layo, tapos isang sitas lang ang baon mo. Paano kung napamalian ko na naman yan, di wala ka ng reserba? Ay, ganun ako bro, hindi ako... Wala. Sabi ko sa'yo, isang sitas lang. Iyakin ko sa'yo. Sa Isaiah 63:16, Pahayag ka, sige, patuto ka. sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinikilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama. Aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yan lang bro. Yan lang ang Hindi ko. ka mapapayag. Ang sinasabi dito, Kawawa ka naman kung ganyan. Hindi ka man Mula lang sa magpapaliwanag. ay siya mong pangalan, ama ang ginamit. Kawawa ka naman kung babasa ka lang, wala kang Sabi ko naman sa'yo bro. Ama ang ginamit. Oh, So anong gusto mo? Magtatanong na lang ako. sige bro.
Okay, yung sinabi dyan na mula nung walang pasimula, Oh. may pasimula ba yan talaga o wala talaga? Sinabi na nga eh, mula nung walang pasimula. So Ibig wala sabihin, talaga, walang walang pasimula eh. wala talagang Oh. pasimula ha. Hindi mo babawiin yan, baka mamaya Hindi, bawiin mo bro. yan. Bakit ko babawin? Ito nakasulat Okay. dito eh. Walang pasimula. Okay. Ito susunod kong tanong sa'yo. Bakit ang Diyos tinawag na Ama? Anong dahilan? Ayon sa Biblia. Yari ka dyan. Diyan kayo lulumpasay eh. Ang sinasabi ko sa inyo eh. Puro lang kayo pakinig kay Eli Soriano. Anong dahilan? Bakit tinawag siyang Ama? Yes. Ito sa Mateo. Ito kasi ang ginamit ni Kristo na O alam pagtawag ko eh. yon, alam ko yun, pero hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, yung dahilan, bakit siya tinatawag na Ama? Sa kanya nagmula lahat ng bagay. Kaya nga Okay, tinatawag na Ama. sa kanya nagmula ang lahat ng bagay, kaya siya tinawag na Ama. Okay, ano yung mga bagay na nagmula sa kanya? Sinabi ng lahat ng bagay. O ano, example mo? Halimbawa, example. Pagka sinabi pa ng lahat ng bagay. Okay, so lahat-lahat na Oh. nakikita mo. Oh. Okay, may panahon ba na hindi umiiral ang lahat ng bagay na ito? Walang panahon bro. Sabi mo walang panahon na hindi umiiral. Sabi mo, tinawag siyang Ama dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, di ba? Ang susunod kong tanong sa'yo, meron bang panahon na wala, hindi umiiral ang lahat ng bagay na ito? Meron bang panahon o wala? Wala bro. Walang panahon. Ibig mo sabihin, Umiiral lahat yan. So, So, walang panahon na hindi umiiral. so ibig mo sabihin, itong lupa, kasabay ng Diyos na umiral to? Itong lupa? Itong langit at lupa, kasabay ng Diyos na umiral? Sagot! Itong lupa na to, siyang gumawa nito. kaya nga Okay, nagpapasimula okay. eh. Ang langit, siya rin gumawa. Lahat ng Oh, bagay, kamo. Dito sa lupa to. Okay, lahat ng bagay na. Okay. May panahon ba na ang lahat ng bagay na ito ay hindi umiiral? Wala. Wala sila. May panahon na wala. O, kita mo, ipit ka kasi dyan, kaya hindi ka makasagot. Ipit ka dyan. Dyan pa lang, mali na naman ang paggamit ng talata ni Eli Soriano sa Isaiah 63:16. Paano siya sasabing Ha, kita mo, nahuli ka sa sarili mong bibig. Diyan pa lang, pag uwi mo mamaya, mag-isip-isip ka dahil niloko kayo rito sa talatang to. Kung mo nakabasa ka lang, walang pasimula. sinabi ng walang pasimula? O kaya nga, eh. kinukross exam kita, hindi mo... Ang pag-iiral nga na lang natin. Kaya nga. Oh. So, sabi mo kasi, nung tanungin kita, bakit siya tinawag na Ama? Ang sagot mo kasi siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Oh, tama. O, sunod kong tanong, may panahon ba na wala itong mga bagay na ito? Lahat ng bagay. May panahon o wala? Ipit ka kaya hindi ka makasagot. Mag-next question na lang ako. Dahil ipit ka dyan. Next question, kung itutuloy ko pa ito, magbabaon ka lang lalo sa kumunoy. Kaya sabi ko sa'yo, mali kasi ang paggamit nyo ng talata. Ha? Mali. O, sunod kong tanong. Sunod kong tanong. Para maikutang kita dyan sa tanong na yan. Ha? Oh, sige, go. Naniniwala ka ba na may panahong ang Diyos nag-iisa lang, wala siyang kasama? Ay, hindi ko naniniwala dun, bro. Kasi kasama na ni Kristo mula ng pasimula eh. Sila nga dalawang magkasama na nagdala ng lupa eh. So, kasabay niyang umiiral. Okay. Kaya kasabay yung umiiral. Bago niya ipanganak si Jesus, umiiral ba si Jesus? Umiiral na. Nung hindi pa Sa ipinanganak? tao. Umiiral na si Kristo. Nung hindi pa ipinanganak, Kasama niya kasi na. para sa inyo, si Kristo ipinanganak. Di ba? Oo, tama. Okay, sakyan kita pansamantala doon. Nung hindi pa siya ipinanganak, umiiral ba siya o hindi? Umiiral na siya. Kasama niya nga lumalang sa Genesis eh. Hindi pa nga siya ipinanganganak, paanong kasamang maglalalang? Kung gusto mo kasing patungkulan, Kaya nga. ang gusto mo kasing itukuyin, Oo. ang gusto mo kasing
ipitin ako, yung katawang lupa na niya. Hindi, Yung katawan. hindi doon. Wala tayo doon sa katawang lupa. Oh. Hindi yun ang tinatanong ko sa'yo. May panahon ba na ang Diyos nag-iisa? Sabi mo hindi, kasama niya nang umiiral si Jesus, kasabay ka mo. Oh. Sinakyan kita sa aral nyo na ipinanganak si Jesus, di ba? Oh. Nung hindi pa siya ipinanganak, umiiral ba siya o hindi? Umiiral lang nga kasi kasama niya lumalang eh. Teka muna, hindi pa nga siya ipinanganak eh. Hindi, ang gusto mo kasi ngayon, Oh, baka ang gusto mong tukoy, yung hindi si Maria ang salaman. tinutukoy ko. Hindi si Maria, ang Diyos, ipinanganak ng Diyos si Kristo, di ba, sa aral nyo? Oh. Ipinanganak. Nung hindi pa ipinanganak si Kristo ng Diyos, umiiral ba si Kristo? Umiiral lang nga, pero hindi yung Saan katawang siya lupa niya. umiiral? Oh, dito sa... Hindi sa katawang lupa ang tinatanong ko. Huwag kang lumayo. Doon lang kita tinatanong, doon sa doktrina nyo na si Kristo ipinanganak ng Diyos. Oh. Pansamantala, inaayunan ko yon. Alam kong mali yon. Ipinanganak ng Diyos si Kristo. May panahon ba na nalito tuloy ako kasi paulit-ulit tayo eh. Bago ipanganak ng Diyos si Kristo ayon sa doktrina nyo, umiiral ba si Kristo? Bago ipanganak hindi pa siya ipinanganak. Umiiral ba siya? Umiiral na. Saan siya umiiral? Sa kasama na ng ama yan eh. Kaya nga lalangin natin. Nasaan siya nung kasama niya? Oo, nasa kanyang... Paano nga siya lalalang nakasama kung hindi pa nga ipinanganganak? Hindi pa ipinanganganak ang tanong ko. Nung hindi pa siya ipinanganganak, umiiral ba siya? Kako. Ay, nasabi ko, Oo. umiiral na siya. Nasaan siya? Kasama siya. Kasama siya ng ama. Nasaan yung Kristo katabi niya? Nasa kasama niyang maglalang eh. Paano nga Sa- makakalalang inasa loob nga kamo ng tiyan? Hindi pa nga ipinanganganak eh. Ang iba kasi yung pag-iral niya dito sa lupa, tsaka yung pag-ano niya dun sa Hindi ko langit. tinatanong yung pag-iral niya sa lupa, wag mong Hindi nga. ano. Ganito Okay. kasi, gusto mo kasi pa, ano na yung pag-iral lang ng lupa, ang tinatawag mo nung nasaan siya. Hindi. Noong sinaunang panahon na ang Diyos, di ba, nanganak, ipinanganak si Kristo. Ang tanong ko, pakilabas nga muna yan. Pilita mo. Sige, ulit mo bro, wala ka lang yan, walang problema. Ganyan talagang bata. Oh, yung nagsangit. Meron mo ba? Kendi, kaya mo kendi. Sige, tuloy-tuloy, walang problema sa akin yan. Yan ka naman. Umiyak yung mga bata. Bagong gising kasi. Sige, ganito bro. Yung talagang bata pagka na Okay. gigising. Ay, tinatanong ko nga sa'yo, bago ipanganak, umiiral ba siya? Hindi pa siya ipinanganganak, umiiral ba siya? Sabi ko nga, oh, umiiral. Nasaan siya nung bago siya ipanganak? Nasaan siya nung bago siya ipanganak? Nung hindi pa siya ipinanganganak, nasaan ang Kristo? Ito, sa... Sige. Hindi pa ipinanganganak ang Kristo, nasaan siya? Nasa sarili nilang lupa to bro. Ay nako. Hindi pa nga ipinanganganak, nasa lupa nang Hindi sinasabi kasi, ang mo. gusto mo kasing palabasin kasi, itong lupa na to. Hindi lupa ang tinatanong ko. Si Kristo. Si Kristo ang tinatanong ko. Si Kristo. Nung hindi pa ipinanganganak si Kristo, nasaan siya? Umiiral ba o hindi? Sabi mo, oo. Oo, umiiral na Kung siya. oo, nasaan siya? Kasi nandun siya sa kasama nga ng ama eh. Nasaan Kasi banda? wala pa sila. Saan banda siya? Sarili nila ang kanilang sariling lupa. Hindi naman tutong lupa na to. Wala na. Ginagamit Wala mo na. ito eh. Hindi ka naman. Hindi mo masagot na nasa sinapupunan? Hindi ba aral nyo yon? Nasa sinapupunan siya? O, kita mo. Ay, nako, kaibigan. Ay. Hindi, ang Okay, gusto mo- next question ako. Next question. Next question. Laging pinatutunog sa tenga nyo ni Eli Soriano na ang pangalan Jehovah inimbento.
Tanong ko sa'yo, kailan inimbento? 14th century. 14th century. oh. Ano ang katibayan mo, 14th century inimbento? Sige ha, basahin mo ha. Katibayan mo, 14th century inimbento. Nako. Inimbento, laging pinatutunog sa inyo, inimbento. Hindi man lang kayo nagsisiyasat eh, lagi. Kawawa lang kayo niyan, sunod-sunuran lang kayo kay Eli Soriano. Anong katibayan? 14th century inimbento. May file ako dito. Anong katibayan? Baka ito. O tulungan na lang kita. Baka ito. While many are inclined to view the pronunciation. Yan ba yun? Yan ba yun? Yan ba yun? Tulungan na nga lang kita. Okay, kailan inimbento yan? Kasi, number 1 kayong lapastangan sa pangalan ng Diyos eh. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Sunod-sunuran kayo sa tao. Kung idol nyo si Eli Soriano, sige kung ano lang sabihin niya, hindi totoo ang pangalan Jehovah. Amen kayo ng amen. Alam mo, pagsusulitan mo yan, pagdating ng paghukom, Wala, hindi na ako dito bro. oh, ano? 14th century ang yung paglabas ng pangalan na yan. Oh, saan? Wala yung copy ko, nabura. 14th century? Ah, Anong libro yon? Anong libro? Walang nakalagay doon na inimbento 14th century. Walang salitang imbento ron. Ang nakalagay doon, because of the people's familiarity. Hindi imbento ang nakalagay doon. Pero pinatunog ni Eli Soriano, inimbento noong 14th century. Mali na naman ang paggamit niya ng aklat namin. Walang nakalagay doon na na imbento 14th century. Ang nakalagay diyan, we have retained the from Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ayan, eto na, tinulungan na kita ha. Asan ang imbento diyan? Sige, basahin mo, yan na yan, tinulungan na kita. Ayan, diyan. Mandaraya talaga yan si Eli Soriano, kaibigan. Mandaraya. Kayo, dinadaya pati kayo. May nakalagay ba dyan? Imbento, 14th century. ibig sabihin, kasi 14th century, doon na lang lumabas yung pangalang Jehovah. Ay, dahil hindi. doon Yun ba ang kilala. nakalagay dyan? Doon na lang lumabas? Yan ba ang nakalagay doon? Maliwanag yung sabi niya eh. Oh. Familiarity with Iba sense yung the 4th century. iba yung sinasabi mo na lumabas lang 14th century kaysa doon naging pamilyar 14th century. Ibig sabihin lamang, umiiral na noon, naging pamilyar lang pagdating ng 14th century. Kaya mali si Eli Soriano dyan. Aklat na naman namin itong binaboy niya. Alam mo, ang dami niyang ginagamit na libro namin ha. Ang dami niyang ginagamit libro namin. Pag kami nakapanood, alam namin kung paano niya pinipilipit yan. Kayo, walang kamuwang-muwang. Wala kayong kaalam-alam dyan. Kawawa kayo kaibigan na. Kawawa talaga kayo. Wala naman nakalagay dyan na 14th century inimbento. Naging pamilyar 14th century. Naging kilala na 14th century. Hindi naman sinabing inimbento. Wala nga salitang invento dyan question uli. Tanong ko uli. Ha? Okay.
Sino ang nagsabi sa'yo na hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos? Ang Biblia o si Eli Soriano? Pag tumatawag kasi si Kristo, hindi siya tumatawag ng pangalang Jehovah. Ama ang laging yung Okay. pangalan eh. Anong hindi tumatawag? O, magbigay ka sa akin Tumatawag siya! pag magbigay ka ng verse sa Biblia bro, pagka magbigay ka ng tinawag ni Kristo na Jehovah ang Ama sa kanyang pangalan na Jehovah, talo ako. Talo ka! Oo. Kapag tumawag siya ng Jehovah pangalan- sa panahon nating wika natin, ha? Hindi, tingnan natin yung translation ng Okay, Biblia, sige. hindi yung sarili Oo, gawa. sige, sige. Yun na lang, Okay. pagka naibigay mo, Talo ka ako. ha, pag nabasa ko Jehovah, sabi ni Kristo ha. Talo ka na ha. Okay, basahin ko. Basahin ko ha. Okay, sabi ni Kristo nung nung tinutok siya ng diablo. Anong verse? Nang magkagayon, okay. Oh, Mateo 4 Gs. Okay. Sige, diretso. Okay. Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat. Sinipi ito mula sa Hebreong kasulatan kung saan Yeah, nandun diretso. yung tetragrammaton. Tetragrammaton. Si Jehovah na iyong Diyos ang sasambahin mo at sa kanya ka lamang magkukol ng sagradong paglilingkod. Ayun, Jehovah ginamit ni Jesus. Kairam bro ah. Oh. Kairam. Oh. Tanong ka, tanong. Oh. Ako pala nagtatanong. Itong libro kasi na to, Oh, gawa nyo. oh gawa man namin. Oh. O sige, anong gusto mo hindi namin gawa? Ito, yung... Hindi, yan, teka ayan. muna. Oo. Anong gusto mo hindi namin gawa? Yung hindi nyo yung gawa ng libro. Okay. Pag nabasa ko sa Biblia na hindi namin gawa, tumawag si Kristo ng Jehovah, talo ka na Talo ha. ako. O, talo Basta ka na. hindi nyo libro. O, hindi namin libro ha. Sige. Hindi kita tatantanan. Sige, o, hindi namin libro to. King James Version yan, o. King James Bible yan, ha. Sige, go. Okay. Talo ka, ha. Pag nabasa ko, ikaw, mapa showdown, wala talaga eh. Kaya mag-isip-isip ka mamaya pag uwi mo, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Lahat ng ginagamit na talata sa inyo ni Eli Soriano, puro pinilipit. Pati libro namin, binaboy, Kay Kristo, pinilipit. kay Kristo, ah. Kay Kristo. Oo, kay Kristo. Kay Kristo. Hindi namin libro to, ha? 4 Gs. Okay, Anong, ano yan? Anong, okay. anong, Matthew. patrulla, Okay, sige. oh, hindi namin libro to, ha? Oh. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it's written, thou shalt worship the Lord Jehovah, thy God, and him only that shalt thou serve. Ano yan? Oh, nabasa ko na, hindi namin libro. Anong, 4 Gs. 4 Wala Gs. na, uuwi kang talunan yan. Patingin yung, Ayan, oh. patingin 4 Gs, ayan, hindi namin libro ha. Nakipagkasundo ka, hindi namin libro yan. Oh. Tapos ka na dyan. Hindi namin libro yan. Huwag ka nang magpalusot yan dahil ang deal mo, basta hindi nyo libro. King James Version yan eh. 1611 yata yan eh. Magsali ka kay Manila. Pagkati-katiyan. bago lang to eh. 2012 lang eh. Ayan Bago. o. Sa-divine na yung publisher. Oo, by pero 2012. saan nagmula? Saan nagmula? Huwag kang mga tuwiran kay bago luma. Ang deal mo kanina, hindi namin libro, basahin ko. Kaya nga, Ngayon nabasa Hindi ko, na nagsisimula. ngayong nabasa ko, wala ka nang 2012 magagawa, lang yan eh. wala ka nang apila dyan Eh, dahil Anong nakalagay dun Wala sa wala libro ka nyo? ng ano. Familiarity. Wala So ka talagang ng doon na siya ano. nagkopya. 2012 lang yan. wala ka nang O dito natin dyan, babasahin habol sa dyan. 1905. Wala Ano ka ba nang nang una? Kanina, ang ganda na, ang linaw ng usapan natin. Binasa ko, New World Translation, ayaw mo. Sabi mo, bumasa ka sa hindi nyo libro, Jehovah, sinabi ni Jesus. Ngayon, bumasa ako, hindi namin 2012 lang libro. copy yan eh. Sabi mo,
No valid yan. Invalid yung mga katuwiran mo dahil nakipag-deal ka. Nakipagkasundo ka, basta pag nabasa mo, hindi nyo libro, talo na ako, kamo. Doon na Eh, pumapasok nabasa ko. Doon na pumapasok na Nabasa dumating ko. yung familiarity, 2012 lang pala yan. Pamilya. Dito na, sinukay, mas nauna to. Sino pa papaniwalaan ko? Kaibigan, Subukan mo yung, ito ha. subukan mo yung, Ito. oh, 1905 to. oh, Kailan nagmula ito? 2012, Ah? ay publish. Oh. Oh, naipublish pero kailan? Anong libro ang pinagmulan nito? Ay, Ha? kaya nga sampol ko sa'yo. King James Version ito. Sa King kakasali James mo na yan, Version. dinagdagan na yan. King James Version dinagdagan ito. 2012 lang eh. Wala dinagdagan. Subukan mo yung, wala ka na, subukan mo wala yung ka ng dahilan diyan. Ako, next question ako. Wala kang magagawa diyan. Wala papasakan kang mo ako magagawa eh, siyempre. diyan. Next question Ikaw ako. magpapabase yan Next eh. question. Susunod kong tanong. Wala, hindi ka makaka-score, sabi ko sa'yo. Kung inimbento ang pangalang Jehovah ayon kay Eli Soriano, sinong nag-imbento? Tanong ko lang yan, pero hindi ako naniniwalang inimbento yan. Tanong ko lang sa'yo, sinong nag-imbento? Ang mga masuret. Okay, mga masuret, Oh. kailan yun? Diyan nga lumabas eh, 14th century. Okay, kung 14th century inimbento ng Masoret, Diyan lumabas yung pangalang, may Masoret ba 14th century? Matagal nang patay ang mga Masoret 14th century. Ba't sasabihin mo, Masoret ang nag-imbento niyan? ipakita mo nga yung ano, sabi mo na patay na yung mga masuret. Kita mo na. 14th century Kita mo yan. na. Sabi mo, pinag-aralan ko na yan, saksi na yan. Marami na akong sinuri religion, isa na yan, saksi na yan. Wala eh, kapos ka sa pagsusuri. Kaya ang ano ko sa'yo, magpa-Bible study ka sa saksi ni Jehovah para matuto ka. Malabo bro. Oh, Example kita ko na mo, nga lang eh. kita mo, ikaw na nga yung malabo, sasabihan mo pa akong malabo. Inimbento, 14th century. Sino nag-imbento? Sabi mo, mga Masoret. Umira lang mga Masoret. Ika-8 siglo eh. Okay, next question ko sa'yo. Sige, ipakita mo yung ano na Teka muna, huwag ka munang mag-ano, mamaya papakita ko sa'yo, nagtatanong ako ngayon eh. Sinong mga Masoret yan? Kung alam mo, kung talagang alam mo ang aral ng saksi, sinong mga Masoret yan tinutukoy mo? hindi pa pinamumunan niya ni Charles ni Charles Russell. Ang bira ka, pinapatawa mo ako. Matagal nang abo ang mga Masoret yan, nung panahon ni Russell. Abo na yan. Ba't mo sasabihin panahon ni Russell yung mga Masoret na yan? O sino sila? O bigyan kita ng pagpipilian mo. Western Babylonian Masoret, Tiberian Masoret, Eastern Babylonian Masoret. Sino? Kung talagang nagsuri ka, eh huwag mong i-underestimate ang aral ng saksi. Nasasabihin mo, nasuri ko na yan. Halatang kay Eli Soriano ka lang nakikinig eh. Oh. Paano yan? Wala na, nganga ka na. Wala na, kawawa ka. Kaya sabi ko sa'yo kaibigan, huwag mo akong i-underestimate. Magaling lang kayong mag-underestimate pag sa Facebook, ganyan. Huwag ganun. Yung mga asal na yan, natututunan nyo kay Eli Soriano. Hindi yan asal na galing sa Biblia, yung ginagawa nyo na gayang ginagawa ni Eli Soriano. Pangit na asal yan, masisira kayo dyan. Hindi yan ang kakitaan ng isang tunay na miyembro ng Iglesia ng Diyos sa Biblia. Hindi ganyan. Sa asal pa lang, makikita na eh. O, next question ko. Tinatanggap mo ba ang pangalang Jeremias? Tama. Tama. O, tama. Sabi mo kanina, walang J sa Hebreo. Tama. O, ba't may J yung Jeremias? Tanggap mo. Eh bakit? Nung O, teka muna, huwag kang magtanong. Ako ang Hindi. nagtatanong. example ko nga sa'yo Ako ang nagtatanong. Ako ang nagtatanong, ha? Kaya mali ka mo ang J, Jehovah, kasi walang J sa Hebrew. Pero napatunayan ko na kanina, ha? May J, Jod nga nakalagay eh. Palagay na natin wala.